Love problems? Mahal ko siya, pero masakit. Here's what you need. Take your time para malaman mo din kung sino sa kanila yung kayang magtiyaga, di ba? Na antayin yung matamis mong oo. One call. Hello, Papa Jack? One friend on the radio. Nagkakaroon lagi ng turning point yan eh. May mangyayaring something big, di ba? At doon mo makikita kung sino talagang karapat dapat para sa'yo. It's time for you to discover Papa Jack. Mahal mo pa rin ba? Hindi na. Hindi na. Mondays to Fridays, 9 p.m. to 2 a.m. Parang walang kwenta yung pinag-uusapan natin. Maligayang pakikinig po sila na magkasintahan ng team song nila sa buhay ay basta't katutot kita. Yan ma. Basta't katutot kita, walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa. Basta't katutot kita. Wala lang. Pwede lang kasi ano yan. Yung mga tipong miss kita kung tutut. Pasko na naman, maraming bitter na naman dyan. Yung mga Pasko na, sinta ko, hanap kita. Happy listen to Angela and Kate ng Manila Business College. Mahal ka daw niya. Mahal mo pala, bakit pinadaan mo sa akin, di mo tinext ng diretso? Diba? Oo. Mahal ka daw niya, sabi niya sana maging okay na kayo, di mag-away kayo. And to my mama, papa, lolo, lola, from Joshua Paul, Figuracion, I love you, Adolfians Club. Social. Mix Escalona. Yan, everything, fanatics forever. Bala kayo. When I was young, I listened to the radio. I'm waiting for my favorite song. When they play, I sing along. It makes me smile. Those were such happy days and that's... Hello? Hello po. Ay! Malungkot. Hello po. Hello po. Hello po. Sino po sila po? Joy po. Hi, Joy po. Joy, ilang taong ka na? 29 po. 29? Opo. Taga saan ka? Las Piñas po. First time mo tumawag? Opo. Bakit parang ang lungkot mo? Kinakabahan lang po. Ganun. First time mo tumawag? Opo. First time Hindi ka po. pa nakatawag dati? Hindi pa po. Ganyan ka talaga magsalita. Opo. Parang may kalwal, may basta Kinakabahan po eh. wala kang bitbit na ligaya sa katawan. Joy pa naman pangalan mo. Ha? Masaya naman po. Pero may konting gumugulo po. Yung lagay na yan, masaya ka niyan. Sige na. Yung wala ko nung gagawin. Tama na ba o tuloy na? Joy, 29 from Las Piñas. Anong ginagawa sa buhay, mama? Sa bahay lang po. Hindi ka lumalabas sa tindahan, gano'n? Nag-aalaga po ng mga anak. May anak ka na. Opo. Ilan na po? 3 po. 3. At, ilan taon na yung panganay mo? 8. Tanong ba yan o sagot? 8 po. 8 years old po. Okay, speak louder po, Mami Joy. Opo. Ikaw ay napatawag kasi may problema pinagdadaanan. Opo. Parang malalim nga eh. Parang ang lungkot ng boses mo. Sige na, kwentahan mo ako. Kasi po, ngayon po, married na po ako. Actually, happily married talaga. Oo nga, obvious nga po eh. Opo. Kinakabahan ako, Papa Jack. Hinga muna, hinga. Inhale. Ayan, wala pang exhale, ate, wag muna. Wag kang mauna po, po. Magantay po tayo ng cue, ganun. Isa pa, inhale. Exhale. May amor. Inhale. Exhale. Exhale pa. Exhale pa. Buhay ka pa? Buhay pa naman po. Buhay. Ang galing. Cyborg. Sige. Joy! Po. Kwento ka na.
Actually, Papa Jack, happily married po ako. Ngayon po, before kasi, meron akong first husband. Kalipin, may nakalipin ka na? Opo. Okay. Ngayon, naghiwalay kami year 2007. Gaano katagal ka nagsama? 4 years, 2003. Okay. Opo. May anak kayo doon? Opo, yung panganay ko. Isa. Opo. Ngayon, nakasal kayo o nakalipin lang talaga? Live-in lang po. Live-in lang. Ba't ka naghiwalay nun? Siguro, pagkabata. Yung parang ganun po. How old are you? Medyo ba? How old were you then? Nung time na yun is 20 kami nagsama. 20 years old po ako. Siya po, 18 years old. Okay. Nagsama kayo kasi nabuntis ka niya o nagsama kayo bago ka nagbuntis? Paano? Nabuntis niya po ako. Kaya kayo nagsama? Opo. So, gaano katagal kayo magkasintahan bago ka nabuntis? A year. A year. Okay. Opo. Tapos po, nung nabuntis ako, nag-decide na kami na magsama. Pero gusto kami ipakasal ng father ko. Ako ang tumutol. Tsaka siya, ayaw din niya. Kasi nga, inisip namin, bata pa kami. So, First hindi time ikaw na ang yun. tumutol, kayong dalawa. Opo, hindi lang ako, pati siya. Ayun. Kasi ang pagkakabigkas mo, ako tumutol. Tapos parang sabit na lang po siya. So, dalawa kayo may ayaw. Just Opo. to be clear, ha? Just to be clear. Opo. Balansehin Ngayon- natin, tuloy. Oh. Ngayon, nagsama kami. Sabi, nagalit yung father ko kasi ayaw ko magpakasal. Okay. Sabi sa akin, bakit daw ako nagpabuntis? Ganyan. Kasi po nangati po, ganun. Sagot ka dapat na maayos, ano po. Oh. Tapos, yun, sabi ko, siguro, sabi ko sa father ko, darating kami sa ganung point kung talagang ready na kami. Na i-commit yung sarili namin sa isa't isa. Yan. Kakatakot na panahon ngayon, no? May kasama. Ngayon nabubuntis na hindi committed, no? Hindi, ayun po, tapos, sa umpisa, medyo naging okay kami habang, nung katagalan, nag 1 year old yung baby ko, medyo magulo na. Lagi na siyang nainom. Okay. Tapos, lagi kami nagtatalo. Dumating kami sa point na ang inewan ko kasi sa kanya, okay lang yung nagtatalo kami. Natural yung nagtatalo sa mag-asawa eh. Ang inewan ko sa kanya, Papa Jack, yung pati yung paano masasabihin yun? Di ba minsan po ang lalaki naghahanap Nang ano po, nang walang medyas. yung sa gabi, nangangalabit. Ay, ano yun? Hindi ko alam. Kasi ako, hindi ako nangangalabit, so hindi ko alam. Siyempre, ako minsan, may right naman po akong tumanggi, di ba po? Well, of course, di ba? Hindi ka, well, if we want to talk about this technically, may tinatawag na marital rape. Ayun, Hindi ko alam kung anong konteksto niyan, pero pag pinilit ka, labag sa kalooban mo, di ba? Pwede Opo, yun. So, yun nga po. tumatanggi Pero, ka. tumatanggi ako. Madalas. I'm sure, hindi ito one time, kasi kung madalas ito, kung one time lang ito, hindi issue ito ngayon. Opo. Ah. Opo. Kasi nung time na yun, parehas kami may trabaho. Tapos pagdating ko sa bahay, mag-aasikaso pa ako sa bahay, sa bata, gano'n. Tapos siya gusto niya magpaasikaso. Opo. Siyempre dumarating sa point na pagod ako, gusto ko na magpahinga, gusto ko na matulog kasi maaga pang gising ko kinabukasan. Dumarating kami sa point na nasasaktan niya ako because of that. Dahil doon. Opo. Paano ka ba tumanggi kasi? Mga litsi, pagod ako, gano'n. Hindi naman po, parang, sasabihin ko sa kanya next time na lang, gano'n, pahinga na lang tayo. I'm sure hindi ganyang kalambing yan. Minsan may
dala ng init ng ulo, ganun. So yun, ganyan natin. Kasi I'm sure pag mag-asawa kasi mga kaibigan, ito mga bagay na to can be settled, di ba? Sa maayos na usapan. Depende kasi sa pagkakatanggi mo di ba? Opo. Depende kung tumanggi ka ba napahiya siya o tumanggi kang, ano mo na. Anyway, tuloy. Ayun po, tapos dumating ako sa point na parang ayoko na. Ayoko, nakipaniwalay na ako sa kanya. Dahil doon. Opo. At saka, meron din po ibang bagay na napapadalas yung inom niya. O siya sa bahay lasing. Okay. Although naiintindihan ko naman po na hindi naman laging kailangan na trabaho sa amin lang din po. Naiintindihan ko rin po yung good time niya rin po. Okay. Pero, ang sa akin lang, hindi ganon kadalas. Okay. Parang nagsawa na rin po ako. Tumating ako sa point na nakipaniwalay ako sa kanya. Tapos, 2007, nagkaroon ako ng boyfriend. Okay. 2009, nagpakasal kami. And he knows everything. Opo. He knows about your past. Opo. Okay. Single siya, walang anak. Meron din po. Ilan? Isa din po. Okay. Hindi siya married? Hindi rin po. Okay. Tapos, nagpakasal kami. Nagkaroon kami ng 2 baby. Tapos, ngayon nasa ibang bansa siya. Okay. Ngayon, yung ate nung ex ko, nagte-text sa akin Okay. Bakit? na yung kapatid daw nila, hindi na daw tumino simula nung iniwan ko. So, Gusto nung ate niya kausapin ko. mhm. Ngayon, Papa Jack, ito na yun. Kasi masaya na ako sa buhay ko. Congratulations, kung gano'n. Mabait po yung asawa ko. Congratulations. Kaso po, ano ko na, iniisip ko kung pagbibigyan ko yung ate niya na kausapin yung kapatid niya. Pero natatakot ako na baka mamaya hindi niya ako pakawalan or may gawin siyang iba. Ano po bang gagawin ko? Pupuntahan ko po ba siya para kausapin siya or wag na lang po? Itanong mo sarili mo, ikagagal ba ito ng asawa mo o hindi? I'm sure magagalit po. Huwag mong gawin, te. Ganun kasimple yan. Kasi president yan If you give in to this, alright? Opo. Lagi na yung mauulit yan. Remember, you have your own life now, exclusive, and yours, you should be exclusive, di ba, sa iyong asawa. Opo. Whatever efforts na pwedeng gawin isang babae kagaya mo, especially as a partner, di ba, should be exclusive sa iyong asawa. And whatever it is you want to do outside ng relasyon ninyo, ate, you have to ask permission from your husband. And it's an insult na magpaalam ka. Kasi alam mo magagalit siya. So Opo. therefore, the answer is no. Okay po. Di ba? Opo. Why did you contemplate, by the way? Be honest. Naawa rin po ako dun sa guy. Pero wala na pong feelings talaga. Totally. Ate, I'd like to believe you, ano? I'd like to believe you. Alright? Opo. Pero paniniwalaan ba na mister mo yan pag yan ang sinabi mo sa kanya? Wala na akong feelings So this is just pure compassion? Remember, ex mo to We're Yun nga not po talking some other guy. This is your ex, husband. Opo. And you want, di ba? Ate, parang hindi appropriate Di tama. I know that his family is desperate, di ba, para patinuin siya. Opo. But that's no longer your duty. Ganun Yun nga kaya rin lang. po sinabi ko sa atin niya Sabi ko sa atin niya na, ate, hindi ko na po, labas na po ako dun sa issue na yun kasi sabi ko, matagal na kami hindi nagkikita. Ngayon, kung hindi niya po, tama po ba yung sinabi ko sa atin niya na, parang, kung hindi niya kayang patinuin yung sarili niya, hindi ko na po problema yun. Tama po ba? Well, isang malaking katotohanan yung sinabi mo, ate. Kung tama o mali, depende sa pagkakatanggap ng ate niya. Pero that should be the right thing para sabihin mo sa kanya. Kasi hindi mo talaga problema yun Iwalay na kayo, ate. Ano man yung namagitan sa inyo, noon pa yun. Kayo ay magulang na lang 2 bata ngayon. Ay, kayong dalawa ay magulang na 1 bata ngayon. Hindi na kayo mag-partner. Oo nga. Diba? Mabuti sana, ate, kung
welcome yung idea sa asawa mo. Hindi eh. Alam mo, ikagagalit na mister mo eh. Opo. Ayun, ano nga po eh. Tsaka, yung paghingi ng sustento, ayaw na rin nga po ng asawa ko eh. Huwag naman sa ganun, ano? Kasi unang-unang Hindi. obligasyon yun ng lalaki. If Opo. you ask, sustento dun sa ex mo ate, maybe that in a way will give him direction para maghanap buhay. So okay na siguro tulong 'yon, ano? Kasi hindi kasi pwedeng you cut him off sa buhay ng iyong anak. Kahit whatever you do, nandyan at nandyan yan, tatay ng anak mo yan, tama? Opo. Alright, so obligasyon niya mabigyan sustento. Pero, Hanggang doon na lang. Pero yung para ikaw mismo maki-involve sa buhay niya, wala na, hindi na dapat. pero kasi Papa Jack, pumupunta yung anak ko doon. Inahatid ko sa tita ko, susunduin niya doon. Mhm. Pero wala na ako pag sinundo niya. Pero, hindi naman siya nagbibigay din ng sustento. And, hindi Well, ko rin kung po hindi siya talaga niya hinihingian. kaya, okay, sige ate, pero at least nagiging tatay siya. Siguro, let's start with that kind of relationship. At least nagiging tatay siya. Hindi na, kung hindi importante sa'yo na magbigay siya and you don't really mind, it doesn't make any difference sa buhay ninyo mag-ina, it's Opo. okay. Di ba? Opo. Hanggang doon na lang ate. Pero yung para mag-contemplate ka na puntahan siya at kausapin pa, ano i-offer mo, katawan lupa mo sa kanya? Hindi na po. Is there anything you can do to change his ways? Wala naman eh. Di ba? Pumunta ka man doon, may sabihin ka man, sa kadulot-duluan ng araw, hindi pa rin connected. Kayo, di ba? Tama mali? Tama po. This is very insulting sa iyong asawa. You have to remember this. Oo nga po eh. Insulto ito. You said you're happily married. Opo. So why do things to ruin your marriage? Ano meron? Wala po. Loko ka. Loko ka. Sirain yung di masaya yung relasyon mo. Oo nga po eh. Hindi mo na business yun, ate. Gusto niya sunugin sarili niya. Sunugin niya. Buhay niya yun eh. Diba? You Kasi are that parang- person, you cannot go ahead, ruin your life, diba? And make someone responsible to clean up the mess that you made. Parang kalokohan yan. Para kasing yung text po nung ate niya sa akin na parang ako pa rin yung may kasalanan. I na have a feeling that you still love your ex. Hindi na po. That you feel guilty. Naghiwalay kayo. Hindi naman po ako, wala naman pong guilt. Alam mo, Wala. ate, as a guy, ganun mararamdaman ko. Ganun po. Yes. Pero, ano po, wala na po talaga. Ang Diba? ano ko lang, May pakiramdam naawa ako lang ngayon ako na sa ikaw mismo naniniwala ka na if you could have done more sa inyong relasyon, hindi kayo naghiwalay. May ganun eh. May ganun akong angulo nakikita eh. Hindi naman po. Ikaw, nasa iyo. Sana nga ate, totoo yan. I'd like to believe you, ano? Kasi unang-una, kasal ka na. Opo. Tsaka, Wait lang, bago aatsing naman, lang ako. Okay, naka-atching na po ako. tsaka Papa Jack, bago naman ako magpakasal, talagang pinag-isipan ko siya. Well, evidently alam ate, kong- evidently hindi mo na pag-isipan na maayos kasi dapat hindi ka nagtatanong sa ganito. Dapat, obviously, you know the answer. Naawa lang ako sa kanya. Ate, andun na tayo na awa ka eh, but you cannot be you cannot be a superhero. You cannot go ahead, di ba, scout the neighborhood and save everyone. You see the point? Opo. So, ano ba? Sige, let's do a role play here. Pwede? Opo. Alam mo, nagpunta ka doon. Of course, you cannot make a complete turnaround sa buhay niya. It will be a process helping him. Tama, mali? Opo. So, when does it stop? Wala na, tuloy-tuloy na yan. Pag bila ka naglaho, sisirain na naman niya ang buhay niya, so obligado kang pumunta, ganun. And then, darating sa punto na ikaw na yung obligado na ayusin yung buhay niya kasi you're the only ones na feeling niya makakapag-save sa kanya. So, what happens now to the marriage na meron ka? You're ruining it, no? Opo. Ayos ka, te. This is an insult sa iyong asawa. To even contemplate, hindi mo saman tumulong sa kapwa, mga kaibigan. Di ba? Opo. Pero may mga tulong na if it will ruin your own life, ate.
nakalimutan po. Paano mo pala eh? Papayagan mo ba siya? Hindi po. Magagalit ka ba pagka nalaman mong ginawa niya? Opo. O pala eh. Bakit ganyan ka? Nag-contemplate ka? Medyo ngayon lang po nalinawan yung utak ko. May 20. Bayad. Siguro, maybe this is what I can help you out with. Kung nakaanta ba yung ex mo, anong mensahe mo? Dito na natin, daanin natin. Na umunta ron, lang ang kinalaman sa buhay niya. Kung gusto mo lang, samantalahin yung pagkakataon. Kasi, sinasabi ko sa ito, not because I want you to let him know that you care. Sinasabi ko sa ito because I know that there are things you want to tell him. And it will stay with you for a very long time pag hindi mo yan na-voice out. Agree? Opo. I give you the chance tonight. Nakaanta ba tatay ng anak? Huwag na pangalanan. Opo. Anong mensahe mo? Kung nakikinig ka, sana ayusin mo na yung buhay mo. Kawawa naman yung magulang mo, tsaka yung mga kapatid mo na umaasa sa'yo. Tulungan mo rin yung sarili mo na makabangon. Marami ka pang makikitang girl na mas higit sa akin, mas deserving. Sorry kung nasaktan kita hanggang ngayon nasasaktan ka pa rin. Sorry. Pero sana maisip mo na masaya na rin ako sa buhay ko. Thank you. Thank you na hanggang ngayon mahal mo pa rin ako, pero sana makamove on ka na. Makahanap ka na ng right girl para sa'yo. Yan lang, Papa Jack. I'll be honest with you, ha? Alright? Opo. Ako, I believe, and it's very transparent, the big part of your heart is still occupied by him. You cannot deny that. I don't know if it's love. I suspect it's at some point siguro love. Maybe it's compassion. But for you to even contemplate at maguluhan, it's very unethical sa babaeng may asawa. I am not saying na bawas ang pagkatao mo na minahal ka ng mister mo. Tama? Opo. Pero he went through not so normal process sa iyo para tanggapin na may ganito ka nakaraan. Tama? Opo. Nilunok niya to. He loved you. He married you. Opo. And now di ba you contemplate to give him that kind of stupidity? Opo. Doesn't make sense eh. Diba? Opo. Kasi, di ba, you don't have to ruin the life that you have only because you want to save other people. It's okay to go ahead and save people, but if you have to put your welfare on the line, and in the end, ikaw naman yung kailangang i-save, huwag ka na muna mag-save. Sarili mo muna. Hindi ka damutan yun, ate. That's called self-preservation. Okay po. Alright? Okay po. Ako kinakabahan ako sa ate. Alam mo bakit? Bakit po? Dito nag-uumpisa yan. Sa contemplation. I'm not so sure if after natin mag-usap, ate, tapos na tong isip na to sa iyo. Of course, may kadugtong pa to. Very evident. Tatapusin ko na, Papa Jack. Ano na? Tatapusin ko na yung isip na yun. Very evident kasi na, na he is still your weakness. Tama, mali? Hindi naman po. That's a lie. That's a lie. Kasi siya lang po yung inaasahan ng magulang eh. Tsaka mga kapatid. Can you tell me if what you just told me, ate, is a valid reason to even contemplate para siraan yung tiwala na mister mo sa'yo? Is that a valid reason? Hindi po. That's the point. Di ba? Opo.
Loko ka, ate. Pagtataksil yan. Sana hindi ako mali sa iniisip ko na may gagawin ka. Sana hindi ako mali. Sana mali ako pala. Ano po, Papa Jack, nung huli ko nakatext yung ate niya, nung isang araw, tapos kanina nagpalit na ako ng number. Good for you. I hope you keep it that way. Opo. Binura ko na rin po yung number niya, Sana. yung ate niya. Kasi, natatakot din po ako. I want to manage yung expectation ko sa iyo. Nauna yung takot eh. Pare ate, may duda ako eh. Siguro po kasi lalaki kayo eh. Hindi kasi alam ko, di ba, nature ng tao to, di ba? Aminin natin, lahat ng babaeng sorry po ha, Opo. but I guess at some point you will have to agree with me. Lahat ng babaeng first time na gagawin ng kasalanan na alam nilang kasalanan, natakot din eh. Tama mali. Tama po. For example, yung malalanding binigay ang virginity sa boyfriend ng ako ng kung ano-ano. Natakot siya mga yan, tama? Opo. Pero ginawa pa rin nila, tama mali. Tama po. And you are going through the same process. What makes you think you're a different human being than other people? Tama mali. Tama po. Sana mali ako, ate. Remember, you are married. Opo. Alright? Opo. Sa yung mister, ate, I want you to say, to ask for forgiveness. For even contemplating. Sabihin ko pa po ba yung pangalan? Huwag na lang Wag po. na, ate. Babe, sorry kung medyo isip ako ng hindi maganda. Nakakaisip akong gumawa ng hindi tama. Sorry talaga. Alam ko namang masasaktan ka, magagalit ka. Sorry po talaga. Salamat at nagsasakripisyo ka para sa atin ng mga anak mo. Tandaan mo lang, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Sobra. Mag-iingat ka palagi dyan. I love you. Okay na yun, Papa Jack. Papa Jack. Kalmado ka lang. Kinakabahan tuloy ako eh. Ay. May duda ako sa gagawin mo in the following days to come. I hope I'm wrong. Alright? Hindi na po, Papa Jack. Well, sana mali ako. I'd like to be to be wrong this time. I would love to. Ate. Pero malinaw sa akin kasi na weakness mo siya eh. Di ba? It's very clear, ha? If I am that guy, I can just go ahead, knock sa iyong pintuan, and I will get what I want. You. Malinaw yan. Very clear yan. Very clear yan, ate. There is still a big part of you intended for him. Hindi ko alam saan nanggagaling ito. Is this guilt? I don't know. Hindi ko alam, ate. Pero I know that there's a very big part of you, ate, that's still intended para sa kanya. Patay ka niya, day. Patay ka nung, day. You still love him? Hindi na po. Yes, you do, but you can't, or yes, you don't anymore? I know, no, you don't. Hindi na po. Okay. I'd like to be at peace with that. Sana, pangatawanan mo yan. Opo.
ano lang talaga, Papa Jack, naawa lang ako talaga sa mga kapatid niya, tsaka sa nanay niya. Yun lang kasi, yun lang talaga. Pero sa kanya, wala na po. I'd like to be clear on this one, Mahal. Hindi masamang tumulong. Opo. Alright? Opo. Pero hindi lahat ng alam mong tama sa kapwa mo, tama din sa'yo. Opo. Ulitin ko lang, ha? Opo. Hindi masamang tumulong. Pero hindi lahat ng pagkakataon na yung tama para sa kapwa mo na pwedeng ikaw ang magbigay nun, ay tama rin sa'yo. Opo. Diba? Opo. At hindi ka samaan tumanggi, ate. Alright? Opo. Opo. Pakapatayawan kita monumento dyan. Ang posing ay nagkakamot ng lek-lek. Ganun. Yung malaking lek-lek kinakamot. Ano mo kanina lek-lek? Hindi po. Kilikili. Baka namang iniisip dyan, hoy. Hindi po. Tinatapik po kasi yung bunso ko na gigising po eh. Sige. Salamat sa pagtawag, ate. Thank you, Papa Jack. Ang pogi mo, Papa Jack. Ay, opo. O, diba ang kapal na mukha ko? Walang deny. Naku, talaga. Gusto ka namin puntahan dyan ng mga kaibigan ko eh. Stay at home po. Wag po makulit po. Ano po? Yun nga, hindi makalabas ng gabi kasi yung mga baby ko eh. Yan. Kaya stay at home na lang. Opo. I need... Ang ganda ng background ko, ha? Baby, I need your love right now. Ano po ng boses mo, Papa Jack? Huwag kang nga puri ng puri sa akin. Baka pasingilin kita dyan. Kanina pa ako tumadayal dyan, Papa Jack. Ikaw nga yung iniiwasan ko nakatawag. Tawag ka pa. First time ko lang dial talaga. Ngayong araw lang na to. Pero ako, ate, babalikan ko lang, ha. May duda talaga ako sa'yo. Wala, Papa Jack. Sana nga. Sana talaga. Swear to God. Well, sana, ate. Ako, this time, I'd love to be wrong. Ayoko Wala maging talaga, tama Papa. ngayon kasi talagang it bothers me that you go this length, ate, you do this effort, di ba? To even contemplate. Yun lang po talaga. Naawa lang po talaga ako sa mga kapatid niya tsaka sa nanay niya. Kasi sa kanya lang po talaga umaasa yun. Kahit po nung dating okay pa kami. Kasi ako, ayoko sana maniwala, ate, na ayoko sanang maniwala na yung sinabi ko sa'yo hindi mo alam. Kasi feeling ko alam mo dapat yun eh. As a wife, as a wife. I have often told you guys this, di ba? That the most vulnerable thing in the universe is our pride. Pride ng lalaki. Di ba? It's as big as the universe, mga kaibigan, but it's as fragile and vulnerable as a eggshell. Alam kong alam mo yan. Tama? Opo. Alam mo anything that would that may kinalaman sa ibang lalaki will insult yung asawa mo, that will make him uncomfortable. Opo. So kaya feeling ko dapat alam mo to pero hindi eh. Pak, tayo ka diha dong dahil. Ingat ka, ha? Hindi, actually, Papa Jack, alam ko naman yung sagot dun sa tanong ko. Kaya lang, yun lang talaga, naaawa lang talaga ako. Kaya parang nagdadalawang isip ako. Sana yan lang talaga yan. Opo. Pero ngayon, okay na ako. Ko na. Sana din. Isip ko na po yun. Sana din po. 100%. Sama na po. Sana po. 100%. Sana po. Salamat sa pagtawag, ate. Thank you po, Papa Jack. Bye-bye. Good luck. More powers sa'yo po. ang good luck tawag sa akin. More powers po, Papa Jack. More powers. Lagyan mo na maraming S. 4. Okay, more powers po. Ganun. More powers po. Yeah. I've got the power. Bye-bye. Bye-bye po. Mga kaibigan, that was Joy. Hindi ba kayo kinakabahan? No? Parang feeling ko anytime, no? Pag kumatok yung ex niya. Joy! Naaalala kita, Joy! Hanggang ngayon, mahal pa rin kita! Bakit mo ako iniwan? Sabi ni Jatan, halika na, hug kita. May ganun akong feeling, may ganun moment no? Sana, hindi totoo mga kaibigan.
Ay, nako. Ang magandang kanta para sa kanya. Ay, alam ko na. Brother Michael Lobrin, nakikinig ka ba nung ini-etchos kita sa radyo? Ha? Nakikinig ka pala. Ay, nako. Namaos ako sa atching ko, mga kaibigan. Matching ako eh. Ay. Ah! Ayan. Hello nga pala kay Sir Joseph and Hero. See you soon. Kailan? Maligayang pakikinig, Brother Mike. Hindi nakapagkwentuhan, ha? Maligayang pakikinig. Papa Jack sa Wild Confessions is up next. Maligayang pakikinig sa inyo lahat. Alam ko na magandang kanta ko para sa kanya ay I'll Be Over You. Yan. Some people live their dreams. Some people live their... 8326171 or 1-800-10-100-5683. Antok na ako! Ah! Ay, nako. Mga kaibigan, Papa Jack sa Wild Confessions up next. Sa lahat po ng bisita ko sa booth ngayon, which is aanim lang naman sila. Maraming salamat sa pagtambay. Alam ko nakiki-aircon lang naman kayo dito, so good luck. Sana patagalan nyo pa ang lamig sa loob ng booth namin. Hawag na, Papa Jack sa Wild Confessions na po inaantay ng lahat ng members ng Memans. Alam nyo kung ano Memans? Mga medyo manyak, ha? Kontuwa pa kayo, ha? Hindi ito, yan ha? Hindi ito programa, hindi ito ginawa para magyabang kayo ng ginawa nyong kalokohan, ha? Ito para sumumpang hindi na uulit pa. Pero, pagkwentuhan natin, ha? If you've done something naughty, something wild, something funny, kwento mo sa akin. Tell me the details. Let's talk about it, mga kaibigan. Let's try to visualize things. And maybe at the end of the conversation, you can promise me, hindi mo na ulitin pa. I'll be over you in Toto.